Kasunod ng hagupit ng bagyong Labuyo, payag na raw lumikas ang ilang informal settlers sa gilid ng estero para makaiwas sa anumang disgrasya. Hiling naman ni Bishop Deogracias Iniguez, bigyan ng mas maayos na relokasyon ang mga informal settler. May report si Tina Panganiban Perez. Maninipis na kahoy lang ang pumipigil na mahulog ang mga barong-barong na ito sa tubig. Pero ang mga batang nakatira rito, masayang naglalaro sa gilid ng estero. Tatakot ba kayo dito kasi katabi lang kayo ng ilog? Hindi po masyado. Bakit? Sanay na po kami. Kung palilipatin ka sa ibang bahay, okay lang? Apa. Nang manalasa ang bagyong Ondoy, lumagpas pa raw sa naturang tulay ang tubig sa lugar na ito. Pero sa kabila ng ganung panganib, ang ilang nakatira rito, nagdadalawang isip na umalis. Dito yung namin, parang hanap buhay namin. Hanap buhay o buhay? Buhay, syempre. Pero may ilang handa ng lumikas para makaiwas sa disgrasya. Nasa Bulacan daw ang kanilang relokasyon. Maganda naman din kasi yung nasabi nila walang tubig, may tubig. Pero si Mike may puso kasi. Ito ang unang beses na binisita ni Bishop Deogracias Iniguez ang sitio militar. Bagamat kinikilala raw ng simbahan ng batas na nagbabawal sa mga struktura sa mga daluyan ng tubig, dapat mayroong maayos na relokasyon para sa mga nakatira rito. Pero Bishop, sang-ayon po kayo na dapat ma-relocate yung mga nakatira sa mga estero. Sa palagay ko, ito yung bunga na ito ng pag-aaral. Bishop, minsan po sa mga demolisyon, nagkakaroon po ng karahasan dahil po may resistance din dun sa mga pinapaalis. Ano pong panawagan nyo sa kanila? Ang karahasan kailanman ay hindi tugon, no, sa ating mga suliranin. Panawagan ng ilang informal settler, magmoratorium muna sa demolisyon. Panawagan naman ng mga grupong sumusuporta sa kanila, dialogo at on-site development na ipinarating nila sa DILG. Ayon sa DILG, may mahigit 100,000 na pamilyang nakatira sa mga danger zone sa Metro Manila. 60,000 sa kanila nasa waterways na kailangang paalisin para bigyang daan ng flood control projects. We do not allow the people to move until the infrastructure is ready. Tina Panganiban Perez, GMA News.